You are inside the exclusive economic zone. Sa patuloy na paglala ng sitwasyon sa West Philippine Sea ay kinakailangan na talaga ng Pilipinas na palakasin pa ang hukbong sandatahang lakas ng ating bansa dahil na nga rin sa nagbabatyang panganib sa mga karagatan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, ang karagatan na inaangkin ng China. Kaya ngayon ay patuloy pa rin ang ating armed forces sa pagpapalakas. Matapos ang dekada-dekada na natenga ang pagbili at pag-modernize sa sandatahang lakas ng Pilipinas ay ito na, nagsisimula na muling manumbalik ang lakas ng ating armed forces. Sa susunod na taon, ang magiging budget na ng ating armed forces ay aabot sa humigit kumulang 300 bilyong piso para bumili ng mga assets na kagaya ng mga barkong pandigma, mga tangke, mga eroplano at marami pang iba na makakatulong upang madepensahan ang ating mga kalupaan at mga karagatan. Pero sa ngayon, habang hinihintay ang mga biniling barkong pandigma sa South Korea, ang 6 na offshore patrol vessels o OPV at 2 corvette ay patuloy pa rin ang pag-asa ng Pilipinas sa Estados Unidos na matagal na tumutulong sa atin sa pagbabantay ng mga karagatan, lalong-lalo na't kulang na kulang ang mga barkong pandigma ng Pilipinas. Maging ang Philippine Air Force ay umaasa lang sa 12 FA-50 Fighting Eagle. Ang mga eroplano na ito o mga fighter jets na ito ay binili mula sa South Korea at ngayon nga ay napakarami pa rin na umaasa na madagdagan na ang mga ito at makabili ng mga multi-role fighter jets dahil na nga rin sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea at sa mga kakulangan ng mga eroplanong magpapatrolya at magpapantay hindi lang sa mga katubigan maging sa mga kalupaan ng Pilipinas. Kaya naman ay maraming mga bansa ang kumakatok sa pintuan ng Pilipinas at ino-offer ang kanilang mga pambatong eroplanong mga fighter jet kagaya ng India na in-offer ang HAL Tejas na kanilang sariling gawang eroplano para sa Pilipinas. Pero sa ngayon, ang nangunguna pa rin sa pagbili ng Philippine Air Force ng mga multi-role fighter jets ay ang mga F-16 Viper na gawa ng Estados Unidos. Naibsan man ang kakulangan sa mga helicopters, mga transport helicopters utility, kagaya ng mga binili natin ng mga Black Hawk helicopters na dose-dose na nga ang binili ng nakaraang administrasyon ng mga Black Hawk helicopters. Pero ang pinakaminimite ng Philippine Air Force na maisakatuparan na ang pagbili ng mga multi-role fighter jets para sa kanilang hukbo para maproteksyonan at maresbakan ng mga tropa kung kinakailangan ay hanggang sa ngayon ay hindi pa nga rin napipirmahan. Sa ngayon nga, sa pagtaas ng budget ng AFP sa parating na AFP Modernization Phase 3 ay inaasahan na nakararami na matutuloy na ang pagbili ng mga moderno na mga multi-role fighter jets upang humalili sa mga FA-50 Fighting Eagle. At hindi lang yan, ay madagdagan din ng mga tangke, mga APC o Armored Personnel Carriers ng mga sundalo nang hindi na sila nahihirapan sa pagbiyahe at mas ligtas ang magiging paglalakbay ng mga sundalong Pilipino kung sakay-sakay sila sa mga Armored Personnel Carrier. Sa kabila ng kakayahan ng mga sundalong Pilipino galing sa pakikipaglaban ay hindi maitatanggi na kulang ang mga kagamitan ng mga sundalong Pilipino. Nakipagbakbakan man ang mga Pilipino sa iba't ibang mga bansa upang iligtas sa mga banyaga ay dito sa Pilipinas ay hindi napapahalagahan ang mga sundalo dahil nga ay hindi ito pinaprioritize ng gobyerno ng Pilipinas. At patuloy pa rin tayong aasa sa lakas ng Estados Unidos na hanggang sa ngayon ay ito pa rin ang itinuturing natin na magliligtas sa atin sa panahon ng kaguluhan. Pero wag naman sana mangyari. Kaya naman, ang AFP Modernization Program ay itinatag upang palakasin pa ang sandatahang lakas ng Pilipinas.
sa pagbili ng mga barkong pandigma kagaya ng 6 na offshore patrol vessel, pero hindi pa rin sasapat ang mga ito at 2 corvette na mas malalakas pa sa 2 Jose Rizal class frigates ng ating bansa. Patuloy pa rin naman ang pag-upgrade ng ating armed forces ng kanilang mga armored personnel carrier. Kagaya ng mga nasa video, pinapriority nga nila ang mga sasakyan ng mga sundalo at natuto na sa mga nakaraang nangyari na talagang napakaraming mga sundalong Pilipino ang nadisgrasya, lalong-lalo na noong sa 44 at sa Marawi. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno habang unti-unting pinapalakas ang ating armed forces ay nakikipag-ugnayan ito sa iba't ibang mga bansa at nakikipag-alyansa sa kanila, kagaya ng mga bansang Japan, South Korea, France at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa at pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa bansang Japan, ay handa rin na tulungan ng mga Hapon ang ating bansa sa pagpapalakas ng ating militar, kagaya ng pagbibigay ng mga kanilang mga pinaglumaan. Pero mga pinaglumaan na talaga nga naman maaasahan pa dahil sa kakulangan na mga kagamitan ng Pilipinas sa pakikidigma ay mainam pa rin na gumamit ng mga segunda mano. Pero talagang quality, kalidad ng mga kagamitan ng Japan. At hindi lang yan, ang Israel din ay nasasandalan ng Pilipinas sa pagbili ng mga modernong mga Spider Air Defense System na makakatulong sa pagbabantay ng ating mga teritoryo, dahil ang mga ito ay subok na at talagang kalidad mapagkakatiwalaan. Marami-rami na nga rin ang nabili ng mga armas ng Pilipinas sa Israel. Isa na nga dito ang Shandag Fast Attack Interdiction Craft, Spider Air Defense System, Atmos Self-Propelled Howitzer. At hindi lang yan, dahil sa ibang bansa ay bumili rin ng Pilipinas ng mga Super Tucano na makakatulong sa pagpoprotekta at pagtulong sa mga tropa na nasa kalupaan. Sa tinagal-tagal mang napako ng pagpapalakas ng ating armed forces, ay muli na nabuhay ito at unti-unti nang umuusad para maproteksyonan ng sambayan ng Pilipino. Mas nilalakyan pa nga ng gobyerno ang inilalaan na budget sa pagbili ng mga kagamitang pangmilitar upang maproteksyonan at mabantayan ng ating mga teritoryo at mga isla, nang ni isa sa mga isla natin ay hindi na muling maagaw pa, lalong-lalo na ang mga isla at teritoryo natin sa West Philippine Sea. Patuloy pa nga rin sa pagbuo ng mga base militar ang Pilipinas. Isa na nga dito ang runway sa Pag-asa Island. Mapunta naman tayo sa mga multi-role fighter jets, ang pinakahihintay talaga ng Philippine Air Force na naisa katuparan. Ang pagbili ng mga MRF, na kahit anong MRF na nga ang sinasabi ng iba, ay kailangan na talaga na bumili, maging sa Abdes Gripen, mga upgraded na mga FA-50 Fighting Eagle, mga segunda manong F-16 Viper, at isa nga dito ang ino-offer na mala stealth fighter jet ng South Korea, ang pinakabagong fighter jet ng mga Koreano. Ang fighter jet na KF-X ay pinangunahan ng South Korea, kasama nila dito ang bansang Indonesia. Isa nga ito sa in-offer nila sa Pilipinas. Maliban sa kanilang mga barkong pandigma, ay inalok rin nila sa atin ang kanilang mga fighter jets na hindi rin naman talaga magpapahuli sa unahan ng palakasan ng mga fighter jets. Ang mga bansa nga dito na nagpapalakasan ng mga fighter jets na kanilang mga sariling gawa ay ang China, Russia, ang Estados Unidos, ang Sweden, na inaalok naman sa Pilipinas ang kanilang Saab Jet Gripen. Pero kayo, kung papipiliin, ano masasabi nyo dito? Saan nga ba tayo dapat bumili ng mga multi-role fighter jets? Sa South Korea nga ba? Sa Sweden? Sa Estados Unidos ang kanilang mga F-16 Viper? O di naman kaya sa India ang kanilang mga HAL Tejas? Ano masasabi nyo dito? Mag-comment nga kayo dyan si baba. At huwag nyo na rin kakalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kaalaman
patungkol sa ating armed forces at mga updates sa AFP modernization, lalong-lalo na sa parating na Phase 3 AFP modernization, at marami pa tayong hilalatag ng mga video, balita, updates patungkol sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa sa mga plano nito na pagbili ng mga bigatin ng mga entry na modernization o proyekto para sa pagpapalakas ng AFP. Isa na nga dito ang pagbili ng mga submarino, pagbili pa ng mga karagdagan ng mga eroplano, ng mga barkong pandigma para masakyan ng mga sundalong Pilipino kung kinakailangan itong maglakbay, mga bangka, mga fast attack craft na may mga armadong missiles, ng mga bigatin ng mga barkong pandigma at talagang mapagkakatiwalaan at kaya makipagpalagan sa iba't ibang mga klaseng barkong pandigma sa mga sulok ng mundo, dahil kinakailangan na sa ngayon na proteksyonan ang ating mga teritoryo, kalupaan, katubigan sa pang-aangkin ng ibang mga bansa. Hindi na nga mabilang ang mga insidenteng nangyayari sa West Philippine Sea, kaya't nababahala ang ating gobyerno na kung ano ang pwedeng mangyari sa hindi inaasahan sa hinaharap. Kaya ngayon ay pinaghahandaan na, bagamat mabagal at hindi ganun kabilis kung ikukumpara sa mga powerhouse at sa mga kalapit na mga bansa natin, ay unti-unti nang humahabol ang Pilipinas sa pagpapalakas ng militer nito sa tulong niya ng mga bansang Israel, India, South Korea at Japan na may pinakamalaking ambag sa pagpapalakas hindi lang ng ating AFP maging sa Philippine Coast Guard. Nangunguna nga ang Japan sa pagtulong sa atin sa pagbili ng mga barko para sa Philippine Coast Guard. Samantala, ang pinakamalapit naman na Estados Unidos ay hindi ganoon kalaki ang naitutulong kung sa mga kagamitang pangmilitar ang pag-uusapan. Nangunguna pa rin dito ang mga Hapon na napakarami na naitulong sa pagbili natin ng mga barko para sa Philippine Coast Guard, at ang Israel na numero 1 nagsusupply ng mga kagamitang pangmilitar sa Pilipinas, dahil hindi ganun kamahal kung ikukumpara rin sa Estados Unidos. Kaya rin isa ito na hindi tayo bumibili sa Estados Unidos madalas ng mga gamit para sa ating mga sundalo ay dahil na nga rin sa presyo. Sunod naman dito ang South Korea, na kung saan ay napakarami na natin na nabili sa kanila ng mga barkong pandigma. Ang dalawa nga dito ay ang kasalukuyang pinakamalakas na mga barkong pandigma ng Pilipinas na gamit na sa pagpapatrolya sa ating mga katubigan, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna, kasama ang nag-iisang po ang class corvette ng Philippine Navy, ang BRP Conrado Yap, na galing pa sa South Korea. Kayo, ano masasabi nyo sa pag-uusad ng AFP modernization? Ano nga ba ang dapat unahin? Multi-role fighter jets ba? Mga barkong pandigma? O ano nga bang kailangan bilhin? F-16 Viper ba o ang Saab Jazz Gripen na gawa ng Sweden? Mag-comment nga kayo dyan sa ibaba. At huwag nyo na rin kakalimutang i-like ang video kung dapat na bumili ng F-16 Viper o multi-role fighter jets ng Philippine Air Force. I-like nyo yung video. Maraming salamat. At huwag nyo na rin kakalimutang magkomento ng mga nalalaman nyo, mga opinion nyo patungkol sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Ano masasabi nyo dito sa unti-unting paglakas ng militar ng Pilipinas matapos dekada-dekada na natenga ang AFP modernization at hindi nabibigyan pansin ng mga nakaraang administrasyon? Kaya naman, sa ngayon, sana ay magtuloy-tuloy na ang paglakas ng ating armed forces at hindi na tayo magpahuli sa pagbili at pagmodernisa ng ating mga sundalo, dahil kailangan na talaga sa ngayon na palakasin ng puwersang militar ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Mas mainam na nga na habang mas maaga ay ipagpatuloy ang pagpapalakas ng militar natin
at nang sa gayon ay hindi na tayo aasa pa sa Estados Unidos at kaya natin na ipagtanggol ang ating bansa sa sarili nating mga kamay at hindi na lang puro asa sa Estados Unidos. Sana nga ay magtuloy-tuloy pa ang AFP modernization at makakapagtulungan tayo sa iba't ibang mga bansa kagaya ng bansang Japan, Israel, India, South Korea at marami pang mga bansa na kaalyansa ng Pilipinas sa amang sulok ng mundo at mapanatili ang kapayapaan dito sa Indo-Pacific, dito sa Asia